kasalukuyan pong presidente ang inyong kapatid. Bakit po wala po siyang magawa at ibig bang sabihin po nito, kontrolado tayo o ang gobyerno ng US? Hindi kami magkapareho sa pananaw na dagdagan ng dagdagan yan. Kasi nung panahon ng ama ko, siya talaga ang ayaw. Takbo siya Kayo noon. ang lumapit sa Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang galing! Ang galing! Senator Amy, ano ang nangyari sa inyo? Paano ho kayo mananalo sa 2025 yan? Huwag na ho tayo magbulahan dito. Marami hong galit sa kapatid nyo. At dito sa video na to, anong nangyari sa iyo, Senator Amy? Kapatid mo na, kailangan mo pang paringgan? Anak ng tokwa. Pero bago natin panoorin, yung interview na yan itong si Senator Amy Marcos dyan sa Kamuning Bakery Cafe, yan ho yung pinangako ko sa inyo na gagawan natin na reaction video na kung saan linitsyon ho itong si Senator Amy Marcos ng mga reporter. Kasi nga naman, Senator Amy, hindi nyo ho maitatago ang katotohanan na manggagamit kayo, at kahit na anong kapalpakan ang gawin ng inyong kapatid, hindi nyo ho siya kayang sitahin. Pero bago yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dito. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na hong gagawin. Click nyo na ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon dyan sa mga pagpaparinig na yan ni Senator Amy Marcos, pasadahan muna natin ng mabilisan ng mga maiinit na kaganapan sa social media. Ito, yung naging talakayan itong si Doc Willie Ong at itong si Senator Amy Marcos. Yung mga talyanisa natin sa Imada ho kasi, pinagkakalato nila. Ang dating sa kanilang mga ilinalabas na content sa social media. Ang lumapit pa dito kay Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte. Ang galing! Ang galing! Ang galing, di ba? Ibang klase yung itong mga ensaymada at talyanista na to. Ang dating pa, ang pinapalabas na nila sa social media, itong si Marcos Jr., hindi naman talaga niya hinahabol itong si VP Sara. Dito sa video na to, nitong si Senator Amy Marcos, sana maliwanagan na itong mga talyanista at ensaymada. Tandaan nyo, kahit anong gawin nyo, yung mga kasinungalingan nyo, hindi yan bebenta sa ating mga kababayan. Pakinggan ho natin to. Sabi nito, ito nagsabi, ito na hindi mo na alam ano tunay. O hindi. Tapos kung titingnan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyan, gano'n. Wala naman. Naku, Totoo. Nagdadiretso na lang. Kung ano Yes, thank you very much, Dr. Will. naku, maraming ganyan ho. Maraming debating ngayon. Maraming debating. Tuloy. Maraming debating ngayon, no? So, kayo nag-convince kay Mayor Sara. At that time, One of that. yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Nung Halinaw mga talyanista at ensaymada. Hindi kakilala nitong shoutout dito kay Ma'am It Abroad siya pala ang may post ito. Kala ko itong si Ma'am It Abroad, palakpakan naman ho natin. Suportahan din ho natin i-follow nyo itong si Ma'am It Abroad. Para sa mga talyanista at ensaymada, maliwanag pa ho sa sikat ng araw, yung inyong super ate kung tawagin. Siya na nagsasabi, itong si VP Sara at itong si Marcos Jr. Hindi magkakilala. At noong mga panahon na yon, number 1 sa survey itong si Vice President Sara Duterte sa mga napupusuan ng ating mga kababayan na tumakbo ng pagka-presidente sa 2022 national election. Malinaw, hindi, wala sa survey yang si Bangag. ang 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong tatalo sa 2016. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem si Teka, Senator Amy Marcos, bakit natalo? Akala ko bang malakas ang pwersa nyo dyan sa Norte? Akala ko ba meron kayo kung tawagin solid North? Shoutout dito kay Gob Chavit. Kay Lenny nga lang, di man nalo-nalo Tapos ngayon feeling superhero. Kala niya kaya niya lahat. Ganyan ho talaga pagkabangag. Masyadong yung self-confidence nila sobrang taas. Akala nila lahat na lang kaya nilang gawin. akala ko,
At sana, akala ng lahat, kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulela, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. April 2020, mga ensaymada at talyanista galing na sa super atin nyo. At least dito sa interview na to, di ba, hindi siya nagparinig. Mamaya ako mga kababayan ha, ihanda nyo na yung inyong mga inumin. At napakaraming popcorn dahil matindi-tinding mga pambubudol. At ang mga sasabihin nitong si Senator Amy Marcos, mahilig kong magpanggap to ng smart. Yung pagka narinig nyo siyang magsalita, akala mo alam niya talaga yung mga pinagsasabi niya no? Tuloy. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang galing! Ang galing! Sinong lumapit? Ulitin natin. Sinong lumapit? Okay. Sinong lapit? Sinong lumapit? 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin nun. Walk over yon kung tumakbo siya Kayo nun. ang lumapit. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Ang galing! Ang galing! Ang kakapal na mukha nito mga ensaymada at talyanista na to. Pakinggan nyo nga muna yung super atin nyo. Yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo, hindi na niya gusto. Huwag kang paata, huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya? Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko, kakahiya naman to, wala naman siya kasama. Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. Hindi, walang manggagatong. Marami daw manggagatong. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Marami daw manggagatong. Alam lang daw, walang manggagatong dito, madam. Marami ngayon, mga manggagamit. Alam lang daw, walang manggagatong ngayon. Marami ho ngayong mga panahon na to, mga manggagamit. At isa ho kayo sa mga nakikita ng ating mga kababayan doon sa mga talagang napakatindi kung kumain ng mangga. Yung nga ang baba nyo, hindi ko nga alam ano bang ginawa nitong si Senator Amy dyan sa baba niya na yan. Tingnan nyo yung mga lumang picture niya. Gugis mangga ho talaga. Teka, hanap ako wait lang. Mabilis lang ho ito. Ito mga kababayan, kayo na ho umusga. Hindi ho ba hugis mangga yung baba? Grabe no. Pinulutan natin itong si Senator Amy Marcos dito sa video. Hindi pa ho tayo tapos diyan, nag-uumpisa pa lang tayo. Ito na ho mga kababayan ang ating main event. Ika nga, ito. Pag-usapan na natin tong kanyang naging interview diyan sa Kamuning Bakery Cafe. Game. Hi, good morning po, Senator. Bian Manalo po of PTV4. Yes. Sir, ma'am, for clarification lang, no, bakit mas pinili nyo na hindi umanib sa senatorial slate ng administrasyon? Pinaliwanag ko na ang pakay ko sa buhay ay magkaisa ang Pilipino. Mahaba-habang video ho ito. Sabi nga ng tatay ko, isang bansa, isang diwa. Yan na naman, tatay ka na naman, puro ka na lang tatay. At alam natin na medyo madugo kapag eleksyon, nagbabangayan, pumapanig laban sa kabilang panig. Ayoko kasi noon mas maigi para sa akin. Kahit mahirap, medyo malaking sakripisyo, iikot ako mag-isa. Pero ang importante sa akin ay makausap ang lahat ng panig at walang kakampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Mahirap kasi, alam naman ninyo, napakainit ng eleksyon. Ngayon pa nga lang, layo-layo pa ng eleksyon. Pag hindi mo pinuna, kinonsinti mo. Hindi naman namin sinasabing kampihan mo. Wala kaming pakialam kung gusto mo maging-independent, Senator Amy Marcos. Ang amin lang dito, yung mga kabalbalan ng kapatid mo, punahin mo, hindi ka puro parinig. Ibang klase talaga tong si Sen Amy. Sure, Tuloy. mainit na ulo ng lahat. Ayoko sumali sa ganyan. Hindi na uso yan. So I'd like to be able to cross the line, to be able to talk to all parties, and finally, to get work done for the Filipino people. So you are non-partisan even in the local politics. Very nice. Yes, And friends to all the parties.
Iya, yun ang gusto ko, maging kaibigan sa Magaling. lahat para talaga nakakausap ang lahat. Dahil kung tutuusin, yan ang kailangan ngayon, ang daig-daig natin problema, magbabangayan pa tayo ng todo-todo, napakahirap naman nun. Kasi 5 yung partido sa administration slate, Wow. may 3, 4, 5 partido pa. Alam ninyo, magulo yan sa ibaba. Sa lokal, talagang karambola yan, di nga maintindihan. Kaya ayoko masangkot sa gulo. Sinasabing matapang ako, mataray pa, aminin ko. Pero hindi talaga ako palaaway. Okay. And ano pong sabi ni Pangulo? Susuportahan pa rin po ba niya kayo? Sabi naman at Matapang daw siya. Anak ng toka. Hindi lang ho mahilig magparinig itong si Senator Amy Marcos. Mahilig pa hong magpatawa. Matapang daw ho siya. Napakatapang yung madam. Ng at toka. naintindihan naman niya yung posisyon ko. Dahil alam naman natin wala tayong gustong panigan at hindi tayo makakapagtrabaho kung kumakampi ka sa isa, laban sa isa. Kung may dalawa kang kaibigan, nag-aaway, anong gagawin mo? Alam mo, gagatungan mo yung isa, labanan mo ng labanan yung isa. Wala naman nagpapagatong sa'yo eh. Palibasa kasi nandiyan yung puro, yan ganyan ng mga mentalidad nyo eh, gatong-gatong eh. Wala naman nagpapagatong sa inyo. Sinasabi lang namin dito, huwag yung pakialaman yung away ng dalawa. Ang sinasabi natin dito, punahin nyo lang yung mga kabalbalan ng kapatid nyo. Yun lang naman ho. Masyado ho kayong advance mag-isip. Baka kailangan na rin ho ba namin kayong tanongin na bangag din ho ba kayo? Hindi naman ganon. Talagang pipilitin mo na magkaroon ng landas, na magkausap sila, magkaintindihan, magkaunawaan. Kung hindi pa panahon, mag-iintay ka at pag nagkaroon ng pagkakataon, ipagkakaisa mo sila. Kasi kaibigan mo naman lahat yan. Would you support the proposed addition of EDCA sites by US Yun. in the Philippines? Why or why not? Game. Nako ha. Edka to, Edka. Sige. Okay, umpisan mo ng pagpaparinig, madam, ha? O sino ba DND natin? Gibo, sige po. Banatan mo, sige po. Rektahin mo na, nagpaparinig ka pa kasi. Dagdagan pa ninyo, naglagay kayo sa likod ng bahay ko sa Ilocos. Ay, Dapat Hindi maglagay rin kayo sa likod ng mga bahay nila sa Forbes Park. Nakakaloka, hindi na importante ngayon kung ilan yung EDSA sites, kung ilan at saan lahat yung mga EDCA bases na yan. Pagkat nakita natin, yung pinakamatindi na weaponry ng mga Amerikano, yung Typhoon, ay, oo, Typhoon. missiles, nakasalpak doon sa likod ng bahay namin, malapit diyan sa Lawag International Airport. Ah, wow. Baka hindi nila alam, civilian facility yan, walang kinalaman sa EDCA. Bakit naman linagay dyan? Diyan ako nagtatanong. Talagang matindi. Pagkat mid-range missile system yan, galit na galit ang Si Putin. China, pati ang Putin, sinabi na magra-ramp up siya ng manufacture at mag-uumpisa muli ang arms race dahil dyan sa mga missile na yan. Kung bakit naman linagay dyan? Ang dai-dai ng EDCA site, may Basa Air Base. Di nyo ba kayang sabihin yan sa inyong kapatid? Di nyo ba siya kayang kumprontahin na, Tol, ang toko, ang dami namang pwedeng paglagyan yan. Tsaka dapat, di na ilagay sa Pilipinas yan eh. Kailangan nyo pa bang, isa publiko? Nagmumukha lang ho kayong tanga sa ginagawa nyo nga, Senator Amy Marcos. Kapatid nyo ho ang presidente, di nyo ho siya pinsan. Buti pa nga yung pinsan nyo, lagi siyang kasama sa mga foreign trips ng kapatid nyo. Kita nyo ho si Tamba, maya nasa tabi ho siya nitong si Marcos Jr. Dinaig pa ho kayo nitong si Martin Tambalos Romualdez. Nagawa ba ng DND human shield ang mga Ilocano? Talaga Naku. bang kailangan ng sibilyan ang mamatay kapag inatake yan at Naku naging po. target? Yan ang Mm. problema. Hindi naman tayo tutol sa tulong ng Amerikano. Alam natin hindi Oo. kaya. Pero wag naman ilagay sa harapan. At ilalagay pa yung mid-range na wala naman tayong ganun. Hindi ko talaga maintindihan. Nakapwesto lang doon. Ano yun? Para maging Di mo maintindihan, di tanongin mo yung kapatid mo para maintindihan mo. Para ipaliwanag niya sa'yo, yan na yung mga, para malay natin, ikwento niya rin sa'yo kung ano yung napag-usapan sa Amerika, di ba?
Kaya noong pagkatapos na pagkatapos nung trip niya sa Estados Unidos, biglang nagbago lahat ng kanyang pulisiya, 'di ba? Nung akala natin ipagpapatuloy ho niya yung independent foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkabalik niya ho galing Amerika, naku po, sunod-sunod na yung mga kabalbalan na ginagawa niya. Binanatan na ho nila ang bansang China, no? Mga panibagong EDCA site, ibinalita na sa madlang Pilipino. Game. Target. Hindi naman atin yan. Hindi naman natin magamit. Aanhin yan. At bakit nasa civilian facility kung saan gagawin ng Pilipino na hindi naman sundalo, human shield, na ito ay parang umuudyok sa iba't ibang bansa katulad ng China, ng Russia, lahat na Baka North uudyukan, Korea pati pa lang. yung North Korea, malapit-lapit yan sa atin, abay umuudyok sa kanila na ang Pilipinas ay pumapanig sa isang dalubhasang makapangyarihan tutol sa kanila. Huwag naman ganon kasi ngayon ang Pangulo ay nasa ASEAN, nasa Laos, Anong nangyari? maliwanag na Naging katawa-tawa yung kapatid mo doon sa ASEAN, 'di ba? No, pinagtawanan yung kapatid mo ng ating mga leader ng ating mga karatig bansa, no? Pakinggan niyo ho kung anong sinabi ng kanyang kapatid diyan sa ASEAN. lahat ng ating kapitbahay ayaw pumanig sa isa laban sa isa. Hindi sa ayaw lang pumanig. Alam nila na alam ho ng mga karatig bansa natin na minamanipula tayo ng Amerika. Yung mga leader natin sa ating bansa, hindi ho natin alam kung bakit sila nagbubulag-bulagan. Yung mga nakapaligid sa atin sa ASEAN, alam mo nila na ginagamit ng Amerika ang Pilipinas sa kanilang mga propaganda, sa kanilang interest dito sa bahagi ng mundo na to. Tayong ginagamit, yung mga leader natin, di ho natin alam bakit nagmamaang-maangan sila. Dahil ho ba ito doon sa mga frozen asset ng pamilya Marcos sa iba't ibang bahagi ng mundo? Balita ko sa Estados Unidos daw, bilyon-bilyon ng mga naka-freeze na asset nitong mga nitong mga Marcos na to. Di ba? Kaya, ang tanong dito, Senator Amy Marcos, hanggang ganyan na lang ho ba tayo? Hanggang parinig, magsasalita sa mga media, maglalabas ng saloobin. Outcast na ho ba talaga kayo? Hindi na ho kayo. Kahit tumingin sa Malacanang, di nyo na ho ba talaga kaya? Ang nangyayari dyan sa interview nitong si Senator Amy Marcos, parang ibinabahagi niya lang ho yung kanyang general knowledge sa mga issue sa ating bansa.